Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. President Ferdinand Marcos Jr.'s State of the Nation Address. Sa kanyang ikalimang State of the Nation Address sa SONA bilang ika-17 Pangulo ng Pilipinas, naging malawak at napuno ng mga bagong pangako ang talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa kampanya kontra korupsyon, pagpapalakas ng ekonomiya, seguridad sa enerhiya, edukasyon, kalusugan, hanggang sa pagtataguyod ng soberenya ng bansa. Inilahad ng Pangulo ang mga prioridad ng kanyang administrasyon. Si Bernard Daddy humahataw. Direkta at malaman ang ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong taon. Gaya ng inaasahan, iniulat ng Pangulo ang resulta ng inumpisahan niyang kampanya laban sa korupsyon. Ilang matataas na opisyal ng gobyerno ang nakasuhan at kakasuhan, mga kontraktor at mambabatas, kabilang na ang kanyang pinsan. Aabot sa 25 bilyong piso na pondo ng bayan ang nabawi na ng pamahalaan. Ayon sa Pangulo, tuloy pa rin ang pagkakaso. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso, tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Kaugnay ng gulo sa gitnang silangan, mahigit 100 Pilipinong naipit sa digmaan ang natulungan na at patuloy na inaalalayan para masiguro ang kanilang kaligtasan. Napanatili rin ang pamahalaan na sapat ang supply ng langis kahit may krisis. Sinabi ng Pangulo na hindi na dapat maantala ang mga reforma sa transportasyon na siyang piston ng ating ekonomiya. Bukod sa tuloy-tuloy na subsidiya, paigtingin pa ang paggamit ng electric vehicles, bubuksan na ang dagdag istasyon ng tren at mamadaliin ang mga proyektong kalsada para sa mga pasahero at motorista. Kaya hinihiling ko ang suporta ng buong industriya upang mapaandar na natin sa lalong madaling panahon ang ating minimiting modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Titiyakin natin na magiging makatao, magaan at makatarungan ang pagpapatupad nito. Tulad ng aking nabanggit, dapat mataas ang kalidad, matibay at maghahatid ng pangmatagalang ginhawa sa taong bayan ang lahat ng pampublikong infrastruktura. Upang maiwasan ang malaking problema, nais ng Pangulo na isulong ang alternatibong mapagkukunan ng enerhiya gaya ng nuclear at ang makukuhang gas reserve mula sa Malampaya. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin ito ay ligtas. Iginiit ng Pangulo na panahon na upang alisin ang systems loss sa mga bayarin ng mga consumer sa kuryente. Magpatupad ng tax amnesty at wag nang singilin ng buwis kung 350,000 pesos lang naman kada taon ang kita at alisin na rin ang buwis sa maliliit na negosyo. Kinikilala ng Pangulo na kailangan ng proteksyon ng mga mag-aaral sa gitna ng mga karahasan, lalo na ng kanilang mental health, kaya dagdag 10,000 counselors ang isusugo sa mga pampublikong paaralan. May pondo na rin para sa mga scholar ng Pangulo sa mga barangay at mamadaliin ang pagtatayo ng libo-libong classrooms na naiwan pa. Tuloy rin ang tulong medikal ng pamahalaan at hindi na kailangan pumila pa ng mahaba o magmakaawa para makakuha ng serbisyong medikal. Marami na ang ospital na sakop nito. Mas pinadali pa ang proseso. 2 na lang ang requirement. Wala na ring GL. Kaya hindi na kailangan pumila o magmakaawa pa sa sino mang politiko. Bagaman kontrobersyal, positibo ang pahayag ng Pangulo kaugnay ng Fax Silica Hub na anyay lilika ng maraming trabaho para sa mga Pilipino. The Pax Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people
accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. As a strategic component of the Luzon Economic Corridor, the hub will be an advanced manufacturing and logistics center in the global AI and technology value chain. Higit sa lahat, hindi binaliwala ng Pangulo ang panghahamak sa mga Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa ating karapatan sa ilalim ng Arbitral Award. This is not a claim that we advance alone, nor is it one that we will abandon. Your government will do all that is necessary to continue upholding this award, utilizing every peaceful and legal means available to the Republic against any attempt, foreign or domestic, to undermine this achievement. Giit nito sa mga mapang-insulto, walang susuko at mananatili ang patriotismo ng mga Pilipino. Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy. We are not racists. We are not liars. Bernard Danis humahataw sa balita ngayon. Umabot ng 1 oras at 20 minuto ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagsimula bandang alas 4 ng hapon sa Batasang Pambansa sa Quezon City kahapon, July 27. Sa kabuuan ng kanyang talumpati, ilang beses na nakatanggap ng palakpakan at standing ovation ng Pangulo mula sa mga dumalo sa sesyon. Isa sa nakatanggap ng pinakamalakas na reaksyon mula sa audience ang panawagan ni PBBM na pag-aalis ng systems loss charge na ipinapasa sa mga consumer sa singil sa kuryente. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Marami rin ang pumalakpak ng igit ng Pangulo na hindi sakim, hindi racist, hindi sinungaling at hindi susuko ang mga Pilipino. Kaugnay ito ng kanyang pahayag na hindi matitinag ang Pilipinas sa mga pangiinsulto at hindi magpapasakop sa mga nang-aagrabyado. Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy. We are not racists. We are not liars. Nagbigay rin ng standing ovation ang mga dumalo sa SONA ng tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. na ipagpapatuloy ng kanyang administrasyon ang mga sinimulang programa at tutuparin ang mga pangako sa mga Pilipino. Muli ring binigyang diin ng Pangulo ang pagtataguyod ng soberanya ng Pilipinas kabilang ang paggigiit sa 2016 Arbitral Award kaugnay ng West Philippine Sea. Sinabi rin ng Pangulong Marcos Jr. na siya ang Pangulo ng buong Pilipinas at hindi lamang ng kanyang pamilya. Kasunod ng paghahayag ng Ombudsman na may mga kasong isasampa laban sa Presidential Cousin at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, nananawagan si PBBM ng pagkakaisa at pagmamahal sa bayan habang nangakong tatapusin ang mga nasimulang programa sa natitira niyang 2 taon sa panunungkulan. Ignawa ang pagkakaisa at ang pagmamahal natin sa inang bayan at sa kapwa Pilipino. Sa bagay na ito, hindi tayo magkakatunggali. Tayo ay magkakabigkis tulad ng ating pinamana sa ating buong kasaysayan. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiil. Balita ngayon. Patong-patong na kaso umano ang isasampa laban kay dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Ginawa ang pahayag sa umpisa ng ikalimang State of the Nation Address o SONA ni PBBM. May hataw na balita si Rosalie Cos. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating Speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Ito ang mariing pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA araw ng Lunes, July 27. Anya malapit na ang paghahain ng patong-patong na kaso sa kanyang pinsan na si dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez, kaugnay ito ng flood control corruption scandal. Masakit naman para sa pamilya ang naging reaksyon dito ni Leyte Representative Romualdez. Gayunman, iginagalang nito ang naging pahayag ng presidente, sabay giit na hindi ito kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Dagdag pa rito, sang-ayon siyang gawin ang tama na pagsunod sa proseso at hayaang ang ebidensya ang magsalita. Naninindigan din itong walang ginawang anumang labag sa batas at handa umano itong patunayan. Gayunman, iba-iba naman na naging pananaw ng ilang kongresista kaugnay ng isyung ito. Ang iba may pagdududa, samantalang ang iba ay nakukulangan pa. Kung mapapansin natin, itong pag-file ng kaso nangyari last week, parang beating the deadline. Kung kailan magsusona na at saka pala na-file yung kaso. Sa dulo, ang magiging sukatan talaga kung seryoso ang administrasyon sa pagpapanagot sa mga nagnakaw sa kaban ng bayan ay conviction. Pero nakukulangan ako at nahihinaan doon sa pagsabi niya. Kasi may sinabi siya doon na masakit man, hindi buo eh. Dapat mas malakas yung mensahe doon. At talagang isang dapat doon na sinabi is that dahil siya ang presidente, dapat ang sinabi doon is inaatasan ko lahat ng sangay ng executive branch na kung ano pa yung hawak ninyong ebidensya ay ibigay niyo sa Office of the Ombudsman para makatulong sa investigasyon. Pero if he's really serious about taking accountability, lalong-lalo na sa mga sangkot sa flood control scandal, he could have worded it like this. Lahat ng sangkot ipakukulong ko under my administration. Kahit pinsan ko pa yan, kahit anak ko pa yan, kahit kamag-anak ko yan, kahit alyado ko pa yan, ipakukulong ko yan. Para naman sa ilang mambabatas, hindi magreresulta ng pananakot sa kapulungan ng mga kongreso ang naging pahayag ni PBBM laban sa dating House Speaker. Hindi naman lahat din ng miyembro ng House of Representatives ay nauugnay dito sa controversy na ito. I think yung proper din na makita natin is yung pagbibigay ng due process doon sa mga naakusahan. I guess for my colleagues, although I should not be speaking for my colleagues, pero sa akin, medyo sanay akong marinig ang presidente talking about accountability. Kasi since his last SONA, ito na nga yung binabanggit niya. Samantala, ayon naman sa presidential son na si House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, dapat ipaubaya na lang sa Ombudsman at iba pang investigating bodies ang pag-iimbestiga sa flood control corruption scandal. Sa gitna ito ng panawagang magsagawang muli ang Kamara ng Pagdinig sa katiwalian sa mga proyektong kontrabaha ng pamahalaan. The institution should not investigate an issue wherein its own members are part of the accused. That's like asking a student to grade your own paper in an exam. Diba? Kahit anong magiging resulta ng pag-iimbestiga, kung i-resume sa lower house, ang sasabihin ng tao, sakot naman yung tao dyan. Wala kaming tiwala sa report. So let's leave the Ombudsman and the necessary bodies to do that themselves. Rosalie Cos, humahataw sa balita ngayon. Tinawag ni Senator Amy Marcos na panibagong budol ang pahayag ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malapit nang maisampa ang mga kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez.
Ang pahayag ay matapos sabihin ng Pangulo sa kanyang ikalimang SONA na nakahanda na ang maghain ng mga kaso ang Office of the Ombudsman sa kanilang pinsan kaugnay ng investigasyon sa flood control projects. Question din ni Senator Amy Marcos kung bakit mas mabilis umanong umaabante ang mga kaso laban sa mga kritiko ng administrasyon kaysa mga kaalyado nito. Ipinapaalala rin ng presidential sister ang pahayag ng Pangulo noong 2025 na mahiya naman kayo laban sa mga sangkot sa umano'y anomalya sa flood control projects. Anya, hanggang ngayon ay nagtatanong pa rin siya kung ano ang nangyari sa panawagang yun habang napanatiling ligtas umano ang mga dapat managot. Hataw Balita ngayon! Mahigit kalahati ng 24 na miyembro ng Senado ang hindi dumalo sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tanging si Senator Camille Villar lamang ang dumalo mula sa 11 miyembro ng minority bloc. Ayon kay Senator Amy Marcos, hindi sila dumalo dahil nalulungkot sila at hindi nila matanggap ang mga isinampang kaso at pagkakakulong ng ilan nilang kasamahan sa minorya. Sa Mandala, sinabi naman ni Senator Robin Padilla na hindi siya nakadalo dahil may pupuntahan siyang family gathering at ayaw din niyang magmukhang hindi sumasang-ayon sa Pangulo sa panahon ng SONA. Ipinaliwanag naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na mas pinili niyang panoorin ang SONA sa telebisyon bilang tahimik na paraan ng kanyang pagpoprotesta. Hindi rin nakadalo sina Senador Dante Marcoleta at Senador Jinggoy Estrada dahil nakakulong ang mga ito sa kasong plunder habang nananatiling hindi nagpapakita sa publiko si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos lumabas ang ulat hinggil sa ICC arrest warrant laban sa kanya. Mula naman sa majority bloc, hindi rin nakadalo sina Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto III at Senators Panfilo Lacson at Bam Aquino. Una nang nag-abiso si Senator Soto na hindi siya makakadalo sa SONA dahil siya ay may sakit at ayaw niyang makahawa sa iba pang kasamahang mambabatas. Hataw Balita ngayon! Ikinatuwa ng ilang senador ang ilan sa nilaman ng ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang na ang tungkol sa flood control projects anomaly at ang pag-aalis ng system loss charge sa mga consumer. May humahataw na balita si Jed Neresina. Positibo ang naging pagtanggap ng ilang senador sa naging talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Ayon kay Senate Majority Leader Juan Miguel Mig Zubiri, simula pa lang ng talumpati ng Pangulo ay naging matindi o mabigat na ang mensahe laban sa mga sangkot sa malawakang korupsyong nadiskubre noong nakaraang taon o ang kontrobersyal na mga proyekto kontra baha. Sa opening 5 minutes pa lang, tumpak na. Ang gusto kong mapakinggan na magkakaroon talaga ng big fish na makakasama dito sa mga kaso, dito sa flood control. Ang magandang binanggit ng Pangulo na kahit po pamilya, masakit man sa kanya, ay tutuluyan pa rin niya. So maganda po yan, mensahe sa taong bayan na walang sasantuhin dito sa issue ng flood control. Para naman kay Senator Risa Ontiveros, mahalagang hakbang ang binitiwang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na nagpapatunay na walang kinikilingan ang pamahalaan. That was the first major statement sa SONA ni Presidente na na-appreciate ko. Yung sinabi nilang, hindi ako Pangulo ng pamilya ko lang, hindi ako Pangulo ng mga kaibigan ko lang. That is something that a president should really say and should act out. Tingin ko isang major na prinsipyo yan, bunga nung una nilang sinabi nung nakaraang taon na mahiya naman sila. Isa ito sa dapat na mga conclusions dito sa mahaba, matindi at magpapatuloy pang kukumplituhin pang investigasyon sa flood control scandal at yung mga judicial processes na ibinubungan yan. Positibo ring tinitingnan ni Senator Erwin Tulfo ang tahasang pagkakabanggit sa dating Speaker ng Kamara na si late Representative Martin Romualdez. Ayon sa Senador, patunay umano ito na seryoso ang pamahalaan sa usapin ng flood control.
finally, sinabi niya na mga kasuhan, yung former Speaker of the House, so kahit pinsan niya, sabi niya, masakit man na isipin, pero kailangan may mananagot. So, tsaka I think yun ang inaantay ng mga kababayan natin na bakit ang daming binanggit ng mga kuan, pero yung pinsan mo, hindi nakasuhan. So, finally, ayun na nga, na may kaso si former Speaker Romualdez sa ombudsman ngayon. Samantala, tiniyak ng mga senador kabilang na ni Senator Tulfo na siyang chairman ng Senate Committee on Energy, nakikilos agad ang Senado upang mapababa ang bayarin sa kuryente ng mga consumer. Sa Thursday, may hearing po ako tamang-tama about the EPIRA law, amending the EPIRA law. Isasama na po natin yan. May gray area yung EPIRA law na ito, may butas yung batas na ito. Kailangan po natin tapalang ayusin. Bilang majority leader, sisiguruhin naman ni Senator Zubiri na maipasa nila sa lalong madaling panahon ang panukalang maamyendahan ng EPIRA Law o ang Electric Power Industry Reform Act of 2001. Marching orders yan ng Pangulo sa Kongreso at sa Senado na amendahan ang EPIRA Law para matanggal na ang systems laws. Pag tinanggal yan, malaking diskwento po yan sa ating mga kababayan. So, malaking bagay yan. Yeah. No, we'll do it. We'll try to do it before Christmas. So, as Majority Floor Leader, I guarantee you, we will get the best and brightest on top of it. Yung chairman namin ng Committee on Energy ang magsusponsor po niyan at ipapasa namin sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, iginiit ni Senator Ontiveros na dapat silipin ang kabuang sistema ng enerhiya sa bansa upang matiyak na mapapababa talaga ang binabayaran ng mga consumer. It's a step in the right direction. Pero ano pa lang siya, simula. Mula dyan sa pagtanggal ng systems loss at VAT sa systems loss at charges, dapat tignan na rin yung iba pang aspeto ng EPIRA para maamyendahan ito o di kaya ay palitan ng isang bagong batas tungkol sa enerhiya. Pati dun sa mga kailangan reformahin sa generation, transmission, and distribution, yung tatlong major na sangkap ng energy sector natin na lahat kailangan may reformahin. At sa bawat isang iyon, may kailangan ding tanggaling ibang charges sa customers. Bukod dito sa unang at very welcome na pagtanggal na sa pag-charge ng systems loss at VAT sa systems loss sa mga customers. Ilan lang ang mga ito sa paunang reaksyon ng ilang senador pagkatapos ang talumpati o ulat sa bayan ng Pangulo kahapon. Samantala, inaasahang mamayang hapon ay ilalahad na ang kontrasona ng ibang mga senador, partikular na ang minorya. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Inilarawan ng Department of Economy Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan bilang one of the bests ay ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Secretary Balisacan, makatotohanan at nakatuon ng talumpati sa mga pangangailangan at suliraning kinakaharap ng mga karaniwang Pilipino. Sinabi rin ito na kabilang sa mga prioridad ng pamahalaan ang pagpapatupad ng mga panukalang tax relief na inaasahang may susulong sa lalong madaling panahon. Dagdag pa ng kalihim, pinag-aaralan na ng economic team ang mga hakbang upang mabawi ang posibleng mawawalang kita ng gobyerno mula sa mga panukalang ito. Prioridad din anya ang pagtatapos ng mga nasimulang infrastructure projects upang agad na makinabang ang publiko. Kabilang dito ang mga proyekto para sa transportation at pagpapatayo ng mga silid-aralan sa iba't ibang bahagi ng bansa. I would say this the best, if not one of the best sonas that the President had. It was down to earth. They touch on felt needs of every Filipino and current issues and problems, realities faced by ordinary Filipinos. I think that's a very significant and substantive sona. Hataw Balita ngayon! Kagaya ng mga nakalipas na taon, hindi dumalo si Vice President Sara Duterte sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Ayon sa pangalawang Pangulo, hindi rin niya pinanood ang SONA at wala rin siyang balak basahin kahit ang buod o summary ng talumpati ng Pangulo. Gate ni BP Duterte, naniniwala siyang pagsasayang lamang ito ng oras ng mga Pilipino kaya hindi na niya ito paglalaanan ng panahon. Kasalukuyang nasa The Hague sa The Netherlands si BP Sara kung saan niya dinalaw ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ako nanood ng SONA like last year and wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man lang summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people. Samantala, binatikos naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang SONA ni Pangulong Marcos Jr. dahil hindi umano nito natugunan ang mga matagal ng issue ng korupsyon. Ayon kay Representative Duterte, kung tunay na Pangulo ng buong Pilipinas si PBBM, dapat anya ay panagutin nito ang lahat ng sangkot sa korupsyon, anuman ang apelyido o posisyon. Gate din ito na hindi awa ang hinihingi ng publiko kundi katotohanan, pananagutan at hustisya. Sinabi pa niya na hanggat hindi nasasagot ang mga tanong sa pondo ng flood control, PhilHealth at Maharlika Fund, mananatiling kulang ang SONA. Idinagdag pa ni Congressman Pulong na hindi nasusukat ang tunay na kalagayan ng bansa sa palakpakan sa loob ng batasang pambansa, kundi sa laman ng hapagkainan, presyo ng mga bilihin at kalidad ng serbisyo ng pamahalaan. Nauna nang inihayag ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA na magpapatuloy ang mga investigasyon at paghahain ng mga kaso laban sa mga sangkot sa umano'y anomalya sa mga flood control projects. Hataw Balita ngayon! Magbigay ng suwestyon kaysa punahin ang Pangulo. Yan ang mensahe ng palasyo sa mga kritiko ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang ikalimang SONA nito kahapon. May mahataw na balita si Evan Alvarez. Perfect score ang ibinigay na grado ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro para sa naging ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Kaugnay nito, sinagot din ni Yusek Castro ang naging pahayag ng grupong akbayan na sa Shea Governance umano ang administrasyon ni Marcos Jr. dahil patingi-tingi umano ang responde sa mga problema ng mga Pilipino. Sinasabi nila na patingi-tingi yung solusyon, hindi po ba bago sila magbigay ng anumang negatibong impresyon or salita, siguro mas magandang tumulong sila, magbigay sila ng kanilang suggestion. Open ang Pangulo sa lahat ng suggestion. Kung meron silang iniisip na pinakamagandang suggestion, ibigay na nila, hindi yung puro pamumuna. Kasi ngayon, puro pamumuna, pero wala tayong nakikitang anumang aksyon. Giit pa nito, bukod sa iba't ibang reforma sa ekonomiya at iba pang mga sektor, malinaw ang plano ng Pangulo pagdating sa pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian, lalo na sa flood control scandal. Anya, walang sinisino si PBBM kahit pa ang pinsan nito na si dating House Speaker Martin Romualdez ang itinuturo ng mga ebidensya. Samantala, si Secretary Vince Dizon, nakalihim ng Department of Public Works and Highways na naging sentro ng anomalya ng mga proyekto kontra baha, simple lamang ang intindi sa mensahe ng Pangulo, gawin ang kanilang trabaho. Anya, nai-refer na ng DPWH ang kanilang mga dokumento sa Ombudsman na makakatulong sa mga investigasyon laban sa mga public official na sinamantala ang mga proyekto ng pamahalaan para kumita ng pera. Ayon kay Dizon, sa parte nila sa kanilang ahensya, titiyakin nilang hindi na mauulit ang mga ganitong klase ng anomalya. Tuloy-tuloy ang reforma, tuloy-tuloy ang paglinis. Hindi tayo titigil dito. Less anomalies po this year sa DPWH. Can you assure us less anomalies? Yun ang gagawin natin. Yun ang gagawin natin. Yun, gagawin natin lahat para masigurado na hindi na tumaubo. At kung merong mang dyan na may balak pa o may ginagawa pa, pasensyahan tayo. Dahil kung ano nangyari sa mga nakakulong ngayon, ganun din ang mangyayari sa kanila. Una nang naging katuwang ang DPWH ng mga investigative bodies gaya ng Independent Commission for Infrastructure o ICI para matukoy ang mga public official at mga kontratistang iligal na nakikinabang sa mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan.
Ilan sa mga nabanggit na reforma ng Pangulo ay ang pag-hire ng mga bagong graduates na qualified sa DPWH, transparency sa mga proyekto sa pamamagitan ng Transparency Portal, integrity chain at pakikipagtulungan sa mga civil society organization. Ito'y upang masigurong ang buwis ng publiko ay napupunta sa mga totoo at mapapakinabangang mga proyekto. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon. Magpapatuloy ng hataw balita ngayon, tinitingnan ng Philippine National Police kung may kaugnayan sa mga nanggulo noong September 21 protests. Ang ilan sa mga naaresto kahapon sa rally kaugnay ng State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang mga ito ay naaresto dahil sa pagsasagawa ng vandalism habang nakasuot ng baklava sa bahagi ng Commonwealth Avenue. Si Leia Ilagan, humahataw. Nakasuot ng itim na damit at may takip sa mukha ang ilang individual na ito na inaresto ng mga pulis ilang oras bago ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay National Capital Region Police Office Director, Police Major General Anthony Abirin, ang mga ito ay nahuli nagba-vandalize sa isang establishmento sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Bukod sa vandalism, kapansin-pansin din ang pagtatakip ng mga ito ng mukha. Yung forma po sila, naka-black po sila, nakatakip po yung mukha. Ngayon, kung talagang maayos na pagrarally ang gagawin mo, bakit kailangan magtakip ka ng mukha at magpintura ka ng mga pader? So, doon pa lang po ay nakikita na natin na may violation po talaga na nangyari. Sinabi ni Major General Abirin, inaalam din ng NCRPO kung iisang grupo o may kinalaman ang mga ito sa mga nanggulo noong September 21 protest. Kasama po sa tinitignan natin yun, the mere fact na nakuha po natin yung identity at saka mga mukha nila, i-compare po natin yung mga personalidad po na nag-create po ng kaguluhan noong September 21, 2025. Sa kabuuan, nasa 51 ang inaresto ng mga pulis, kabilang ang mga nag-vandalize at ang nanuntok ng pulis. Sa mga inaresto, 38 ang adult at 13 naman ang minor de edad. 45 sa mga ito ang nasa kustodiya ng Quezon City Police District habang 6 ang nasa Batasan Police Station. Sa kabila nito, sinabi din ni Major General Abirin na pangkalahatang naging payapa ang pagdaraos ng SONA ng Pangulo. Leia Ilagan, humahataw sa Balita Ngayon. Maaari nang ma-access ang The President's Report to the People mula 2022 hanggang 2026 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Makikita ito sa website ng Presidential Communications Office at maaari ring i-scan ang QR code. Nakabaloob sa The President's Report to the People ang mga impormasyon sa naging progreso sa kanyang panunungkulan. Kabilang dito ang zero balance billing, mga naipatayong infrastruktura at iba pang social protection programs. National News. Ilang oras bago magsimula ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon, formal nang binuksan ng mataas na kapulungan ng Kongreso ang ikalawang regular session ng 20th Congress. Pinangunahan ito ni Senate President Sherwin Gatchalian kung saan 21 senador ang dumalo. Sa kanyang talumpati, inihayag ni Senator Gatchalian na prioridad ng Senado ang maagang pagpasa ng panukalang 2027 national budget at mga batas na magpapalakas sa ekonomiya. Tututukan din ng Senado ang mataas na presyo ng mga bilihin, mababang take-home pay, mahal na kuryente, kakulangan sa infrastruktura at transportasyon at kasiguruhan sa hanap buhay ng mga Pilipino. Ipinanukala rin ng Senate President ang pagbuo ng isang ad hoc committee na tututok sa pagpapalago ng ekonomiya, paglikha ng mga trabaho at pagpapababa ng gastusin ng mga Pilipino. The most urgent point of concern, therefore, is getting the Philippine economy back on track. To this end, this Congress will prioritize legislation aimed at invigorating the nation's economy in support of this administration's objective. Furthermore, genuine economic recovery cannot be measured by growth figures alone.
It must be felt in the things that really matter: affordable goods and services, secure jobs, and food on the table. Tiniyak din niya ang pagpapatuloy ng mga transparency reforms kabilang ang live streaming ng bicameral conference at paglalathala ng mga dokumento sa transparency portal. Hindi naman nakadalo sa pagbubukas ng sesyon sina Senators Jinggoy Estrada, Rodante Marcoleta at Ronald Bato de la Rosa. Hataw Balita ngayon! Kasabay ng Senado, nag-convene rin kahapon ang mababang kapulungan ng Kongreso para sa pagbubukas ng second regular session ng 20th Congress. Target ng House of Representatives na maipasa ang natitirang 26 na panukalang batas mula sa 52 legislative priorities ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nauna nang naaprubahan ng Kamara ang kalahati sa mga priority bills, kabilang na ang Right to Information, Travel Tax Abolition, pag-amyenda sa 4Ps, Anti-Fake News at Anti-Political Dynasty Bill. Ayon kay House Speaker Faustino Boji D. III, mananatiling prioridad ng Kamara ang pagpapasa sa mga natitirang LEDAC measures. Ipinakikita lamang nito na seryoso po ang Kamara sa pagpapatupad ng legislative agenda ng administrasyon. Pero tuloy pa rin po ang trabaho. Hindi po tayo magpapahinga dahil marami po tayong kailangang tapusin. At porsigido po ang House na maipasa rin ang mga natitirang LEDAC priority measures. Bukod sa mga panukalang batas, sisimulan din ng Kamara ang deliberasyon sa panukalang 2027 National Budget. Magpapatuloy rin ang gawain ng Kamara sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kung saan 11 kongresista ang tumatayong prosecutors. Hataw Balita ngayon! Kasalukuyang sinusuri ng mga otoridad ang mga CCTV footage at iba pang ebidensya kaugnay ng nangyaring pagsabog sa Department of Justice o DOJ kahapon. Tiniyak naman ng Philippine National Police o PNP na matutukoy din nila ang suspect sa insidente. Si Dante Amento, humahataw. Kinumpirma ng Department of Justice o DOJ ang pagsabog ng isang pinaniniwalaang improvised explosive device o IED malapit sa gate ng Kagawaran sa Maynila hating gabi ng Lunes, July 27. Ayon sa Kagawaran, kontrolado ang sitwasyon at nananatiling ligtas at secured ang compound ng DOJ. Nagsagawa na rin ng mga kaukulang hakbang ang departamento upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga tauhan at ng publiko, pati na rin ang tuloy-tuloy na paghahatid ng serbisyo. Sa kasalukuyan, patuloy pa ang investigasyon upang malaman ang pinagmulan at mga sirkumstansya sa likod ng pagsabog. Sinusuri ng mga otoridad ang mga CCTV footage at iba pang ebidensya kaugnay ng nangyaring insidente. Ayon naman kay Philippine National Police o PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., inaalam na rin nila kung sino ang nasa likod nito. Anya, mahahanap din nila ito tulad ng nangyari sa pamamaslang sa isang vlogger kamakailan sa Caloocan na sa loob ng 2 araw natukoy at naaresto ang mga sospek. Ganyan din mangyayari. Chief, walang ang kasamaan ay kailanman ay hindi magbabago. Dante Amento, humahataw sa Balita Ngayon. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si James Bontuyan mula sa Maryland, USA. Good morning, James. Global News. Good morning sa iyo, amigo Sherwin, at sa ating mga kasambahay. Narito po ang ating Global News. Tumigil muna sa pag-atake ang Iran at Estados Unidos para bigyan daan ang pagpapatuloy ng diplomasya at usapang pangkapayapaan. Subalit nilinaw ng Iran, wala nang umiiral na kasunduan o anumang negosasyon sa pagitan ng Tehran at Washington. Ito ay sa kabila ng paulit-ulit na pahayag ng Estados Unidos na gustong-gusto na ng Iran na makipagkasundo. May hataw na balita si Noel Poliarco.
Tatlong gabi nang walang inilunsad na mga pag-atake ang Estados Unidos at Iran laban sa isa't isa. Ayon kay US Ambassador to the United Nations Mike Waltz, nais muling bigyan ni US President Donald Trump ng pagkakataon ang diplomasya. Kahit na nananatiling nakahanda ang hukbo ng Amerika sakaling muling lumala ang sitwasyon, paulit-ulit na ring iginigiit ni Trump na gustong-gusto na umano ng Iran na makipagkasundo sa Estados Unidos. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. Ngunit mariing pinasinungalingan ito ng Iran. درخواست مذاکره از سوی ایران خبرسازی است که طرف‌های مقابل هر از مدت یک بار انجام میدن. ما در عین این که همیشه گفتیم هیچگاه از این مواردی که گفته شده بله میانجی‌ها ممکن هست پیام‌هایی را از طرف آمریکایی به ما منتقل بکنن در مورد تحولات جاری در منطقه ولی در حال حاضر ما هیچ مذاکره‌ای با طرف آمریکایی. Ayon kay Iranian Foreign Ministry spokesperson Esmail Baghei, bagamat tuloy-tuloy ang pagsisikap ng mga mediator na maghatid ng mensahe sa pagkabilang panig, nananatiling walang direktang negosasyon ang Iran sa Estados Unidos. Sinabi rin ni Baghei na ang tuloy-tuloy na pag-uusap ay nasa pagitan lamang ng Iran at Oman kaugnay ng pamamahala sa Strait of Hormuz. این مذاکرات ما هم همونطور که عرض کردم ارتباطی با آمریکا نداره، موضوعی است دو جانبه بین ایران و عمان کماکان هم ادامه داره. Iginiit din ng Iran na ang Estados Unidos ang unang lumabag sa Memorandum of Understanding na nilagdaan ng magkabilang panig noong Hunyo. Partikular na nilabag umano ng Washington ang kasunduang itigil ang mga operasyong militar at ipagpatuloy ang diplomasya nang muli itong maglunsad ng mga pag-atake laban sa Iran pagkalipas lamang ng mahigit 3 linggo mula nang lagdaan ang MOU. ما یک یادداشت تفاهمی داشتیم. تکالیف طرفین خیلی روشن بیان شده بود. آمریکا در کمتر از 22 روز بعد از امضای این یادداشت تفاهم اون رو نقض کرد. نه یک بخش از اون رو، کل سامانه‌ای که در این یادداشت تفاهم پیش بینی شده بود مورد نقض قرار گرفت. Dahil sa paglabag ng Amerika, sinabi ng Iran na sinuspindi na rin nito ang sarili nitong mga obligasyon sa ilalim ng nasabing kasunduan. Bagamat humupa ang labanan sa mga nakalipas na araw, nilinaw ng Iran na hindi pa ito maituturing na tunay na ceasefire. اون چیزی که وجود داره شما نمیتونید اسمش رو آتش بس بگذارید. این که در چند روز گذشته فضا آرامتر بوده، خب نتیجه تدبیر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بوده که همواره با چشمانی باز مراقب هستند و قطعاً هر اقدامی که از طرف آمریکا صورت بگیره حتماً با پاسخ متقابل و قاطع ما مواجه خواهد شد، کما اینکه در این Babala ng Iran, nananatiling nakaalerto ang kanilang sandatahang lakas at agad silang gaganti kung muling magsasagawa ng pag-atake ang Estados Unidos. Samantala, dahil sa pansamantalang paghupa ng sagupaan sa pagitan ng dalawang bansa, muling bumaba ang presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan. Umaasa naman ang mga namumuhunan na magpapatuloy ang diplomasya at hindi na muling lalala ang tensyon. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Mariing pinabulaanan ni US President Donald Trump ang mga balita na nagkukulang na ang Estados Unidos ng mga armas dahil sa digmaan nito sa Iran. Ayon kay Trump, marami pa ring imbak na mga missile at iba't ibang uri ng munitions ang US at higit pa ito sa kanilang kakailanganin. Isinisi naman niya sa dating administrasyon na si former President Joe Biden ang malaking bahagi ng mga armas na ipinadala sa Ukraine. Sinabi rin ng Pangulo na mabilis na napupunan ng US ang mga nabawas na imbak ng mga sandata. We have a lot of ammunition.
different types. You know, Biden gave a lot to Ukraine, and so we're building that up. But we have a lot. We have a lot of the mid-level stuff too. I mean, more than we could ever use, no matter what. But we have a lot. I'd like to have more. To be honest. Samantala, muli ring nagpahayag si Trump ng pag-asang magkakaroon ng kasunduan sa Iran sa pamamagitan ng diplomasya. Patuloy na iginigiit ng US na tumigil sila sa pag-atake dahil sa hiling ng Tehran na bumalik sa negosasyon. Sa kabila nito, nagbabala pa rin ang US President na magpapatuloy ang mga pag-atake kung mabibigo ang negosasyon. They want to meet, and we're meeting. We'll see what happens. There's a chance we could make a deal. Without what we did, they wouldn't even be talking to us. They requested a meeting through their surrogates and directly. And we're meeting, and, you know, good things can happen. Hataw Balita ngayon. Inaasahang titindi pa ang wildfire na nararanasan ngayon sa Europe, partikular sa mga bansang France at Spain dahil sa papalapit na panibagong bugso ng heat wave na posibleng maramdaman sa mga susunod na araw. Libo-libong residente na ang sapilitang inilikas dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy na pinangangambahang umabot sa mga lugar na may mataas na populasyon. Kabilang ang lungsod ng Bordeaux sa France. May hataw na balita si Oraline Quijano. Patuloy na nilalabanan ng mga bumbero ang napakalaking wildfire sa Gironde region sa timog kanluran ng France na papalapit na sa lungsod ng Bordeaux. Dahil dito, nagpatawag na ng emergency crisis meeting si French President Emmanuel Macron upang paigtingin ang mga hakbang pamahalaan para sugpuin ang apoy. Mahigit 200,000 mga residente na ang inilikas sa rehiyon. Ayon sa mga otoridad, umabot na sa 42,000 hectares ang nasunog sa Gironde at halos 98,000 hectares na ang tinupok ng apoy sa buong France mula pa lamang sa simula ng taon. Nitong mga nakarang araw, bahagyang bumaba ang temperatura sa France dahilan para makaramdam ng paglamig ng panahon ang mga residente. Nagkaroon din ng pag-ulan na agad na sinamantala ng mga bumbero para apulahin ang sunog. Donc cette accalmie d'aujourd'hui, elle nous donne du répit, mais elle nous donne surtout une fenêtre d'opportunité pour maximiser nos actions de lutte, d'extinction, et c'est en ce sens que vous voyez aujourd'hui l'engagement massif à nouveau des Air Factor et des Dash pour vraiment, si vous me permettez l'expression, matraquer les flancs les plus sensibles, appuyer les actions au sol réalisées par les 2500 sapeurs-pompiers actuellement déployés, vraiment pour nous donner le maximum de chances de prendre l'ascendant sur cet incendie. Pinangangambahan naman ng mga otoridad ang muling pagtaas ng temperatura sa mga susunod na araw o ang posibleng panibagong heatwave na magpapalala ng sitwasyon. Mas mabilis na kumakalat at lumalakas ang apoy sa mainit na panahon dahil mas madaling mag-apoy ang mga tuyong puno, damo at halaman. Les conditions sont assez favorables, même s'il faut rester prudent et très vigilant parce que Météo France annonce un retour des très hautes températures à compter de demain. Un feu de 42 000 hectares constitue une source calorifique très importante et donc il ne s'éteint pas en un claquement de doigts. Les phases d'extinction vont s'installer durant plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, à l'instar de ce que l'on a vécu en 2022. Babala ng mga otoridad, posibleng abutin ng ilang linggo o ilang buwan ang ganap na pagpatay sa apoy dahil sa matinding init at lawak ng nasusunog na kagubatan. Samantala sa Spain, patuloy ring nakikipaglaban ang mga bumbero sa mga wildfire malapit sa Valencia, Madrid at Avila, kung saan mahigit 90,000 na ang nailikas habang tinatayang 77,000 hectares na ang apektado ng sunog. La principal prioridad que tiene el Sistema Nacional de Protección es, en primer lugar, defender la vida de la gente de las zonas afectadas. 2, defender los núcleos poblacionales que están siendo afectados por los incendios. Y 3, luchar contra el incendio, en este caso, de Castellón. Y es lo que estamos haciendo.
Nananawagan si Spanish Prime Minister Pedro Sanchez ng pagkakaisa upang harapin ang climate emergency at maiwasan na maulit ang ganitong mga sakuna. Pido paciencia, pido también comprensión a los ciudadanos y ciudadanas que se ven desalojados de sus hogares, que se ven confinados en sus hogares, porque lo que estamos haciendo es tomar decisiones para defender esos núcleos poblacionales y, por supuesto, también salvaguardar las vidas de los vecinos y vecinas de esos núcleos poblacionales. Samantala, tumulong na ang European Union sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga firefighting aircraft, helicopter, mga bumbero at iba pang emergency personnel sa France at Spain. Ginagamit rin ang Copernicus satellite service ng EU upang makagawa ng mga emergency map na gagabay sa mga rescuer at bumbero sa mga apektadong lugar. Ayon sa European Commission, magpapatuloy ang suporta ng European Union sa France at Spain hanggang sa tuluyang makontrol at maapula ang mga wildfire. Orlin Quijano, humahataw sa balita ngayon. Nakatakdang makipagpulong si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kay US President Donald Trump sa Washington, D.C. kung saan inaasahang pangungunahang pag-usapan ang isyu ng Iran. Ayon kay Netanyahu, layunin ng kanyang biyahe na mapanatili ang seguridad ng Israel at mapalawak pa ang kapayapaan sa rehiyon. Lihim namang umalis si Netanyahu mula sa isang Israeli Air Force Base sa halip na sa Ben Gurion Airport dahil sa umano'y banta sa seguridad mula sa Iran. Magaganap ang kanilang pagpupulong mahigit 5 buwan matapos ang huli nilang pagkikita bago sumiklab ang digmaan laban sa Iran. Habang nasa US, dadalo rin si Netanyahu sa paglilibing ng yumaong senador na si Lindsey Graham na kanyang inilarawan bilang isa sa pinakamalapit na kaibigan ng Israel. אני בדרכי לוושינגטון לפגישה עם ידידנו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. זו הפגישה השמינית שלי איתו מאז שהוא נבחר לנשיא בקדנציה השנייה שלו. יותר מכל מנהיג בינלאומי אחר. זו זכות גדולה, אבל זו גם אחריות גדולה. Hataw Balita ngayon. Ginunita ni North Korean leader Kim Jong-un ang ika-73 anibersaryo ng Korean War Armistice sa pamamagitan ng pagdalaw sa mga war memorial at pagpupugay sa mga veteranong lumahok sa Korean War. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakasama sa paggunita ang kanyang anak na si Ju A na paniniwala ang posibleng maging kahalili niya bilang susunod na leader ng North Korea. Kasabay ng paggunita, muling iginiit ng North Korea ang tinatawag nitong tagumpay sa Korean War sa kabila ng pagtatapos nito sa isang armistice at hindi sa isang peace treaty. Samantala sa hiwalay na pahayag, sinabi ng kapatid ni Kim Jong-un na si Kim Yo-jong na patuloy pang pinalalakas ng North Korea ang kanilang nuclear capability sa kabila ng pagtutol dito ng maraming bansa. Ayon kay Kim Yo-jong, mahalaga ang nuclear program ng North Korea bilang panangga sa anumang banta at agresyon mula sa mga kalaban nito, partikular ang Estados Unidos at mga kakampi nito. Hataw Balita ngayon. 3 na ang nasawi habang ilan pa ang nasugatan matapos ang pamamaril sa isang food festival sa Seattle, Washington noong linggo, July 26. Ayon sa pulisya, nagkapalitan ng putok ang 2 suspect na nagresulta sa pamamaril sa huling araw ng taunang Bite of Seattle Festival. Isa sa mga suspect ang nasa kustodiya ng mga polis habang patuloy namang tinutugis ang isa pa. Tiniyak ng mga otoridad na wala ng banta sa publiko, kabilang sa mga nasugatan ng isang 2 taong gulang na bata habang 4 naman ang dinala sa ospital. Na-recover din ng mga investigador ang 2 baril sa pinangyarihan ng insidente habang patuloy ang kanilang investigasyon. Inundi na naman ng mga opisyal ng Seattle at Washington State ang pamamaril at nangakong patuloy na makikipagtulungan sa mga otoridad habang tinutulungan ng mga biktima at kanilang mga pamilya.
Hataw Balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Maryland, USA, ako si James Bontuyan. Magandang araw po sa ating lahat. President Ferdinand Marcos Jr.'s State of the Nation Address. Habang nakatutok ang marami sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi naman naging prioridad ng ilang magsasaka at vegetable vendors sa La Trinidad Vegetable Trading Post ang panunod nito. Sa halip, mas pinili nilang ipagpatuloy ang kanilang paghahanap buhay kasabay ng panawagan na mas tutukan ng pamahalaan ang mga suliraning kinakaharap ng sektor ng agrikultura. May umahaton na balita si Grace Doctolero. Abala sa pagtitinda at pagbebenta ng ani ang mga magsasaka at vegetable vendors sa La Trinidad Vegetable Trading Post habang isinasagawa ang SONA. Ayon sa ilan, mas mahalaga ang kanilang hanap buhay dahil kailangan nila ang bawat oras ng pagtitinda upang kumita. Wala kaming time dahil naghanap buhay. At saka hindi namin napapanood yung SONA. Walang busy sa trabaho, ma'am. Pag uwi, medyo pagod na gano'n. Kaya walang time. Ayon pa sa kanila, hindi rin sila umaasang mabibigyan ng sapat na pansin ang mga suliraning kinakaharap ng mga highland vegetable farmers. Ganito rin ang sentimiento ni Lorna Menzi, Advisor 2 ng League of Associations at the La Trinidad Vegetable Trading Areas Incorporated, isang grupo ng mga magsasaka sa Benguet. Aniya, hindi nabanggit sa talumpati ng Pangulo ang mga isyong matagal nang pinapasan ng mga producer ng highland vegetables. Parang wala lang kasi hindi naman nabanggit ang mga highland vegetables natin. Siyempre wala akong i-react kasi hindi naman nabanggit mga. Parang as usual, walang pakialam sa highland vegetables. Na maraming kaming problema na dapat aksyonan. Lalo na sa mga yung vegetable smuggling. Ayon kay Menzi, isa sa pinakamalaking problema ng mga magsasaka ang patuloy na pagpasok ng mga pinaghihinalaang smuggled na gulay na nagpapabagsak sa presyo ng mga lokal na produkto. Dagdag pa niya, lalo pang pinabibigat ng mataas na halaga ng mga farm inputs tulad ng pataba, pesticides at iba pang gastusin sa produksyon ang kalagayan ng mga magsasaka. Ang inaasahan namin sana, hindi naman yung talaga sanang pansinin yung vegetable industry. Kasi ito naman ang backbone of the nation, sabi naman nila. Di sana tulungan naman yung mga magsasaka. Yung inputs sana ang isa pa. Sana kahit man lang yung inputs, yun ang pakiusapan na ibaba yung inputs kasi yun ang isang nagpapakahirap sa farmer. Mahal masyado ang inputs. Umaasa ang mga magsasaka at vegetable producers sa Benguet na magkakaroon ng mas konkretong hakbang ang pamahalaan laban sa vegetable smuggling, mapababa ang halaga ng mga farm inputs at mapalakas ang suporta sa mga highland vegetable farmers upang mapanatili ang kanilang kabuhayan. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Sa pagpapatuloy pa rin ang hataw balita ngayon, umaasa ang mga residente ng Barangay Frances sa Kalumpit, Bulacan at tutuparin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pangakong panagutin ang mga sangkot sa umano'y anomalya sa mga flood control projects. Kasunod ito ng pahayag ng Pangulo sa kanyang ikalimang State of the Nation Address na malapit na ang maisampa ang mga kaso laban sa dating House Speaker na si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Ayon kay Barangay Chairman Jesse Cayago, umaasa silang magpapatuloy ang investigasyon at mapapanagot ang lahat ng sangkot sa kontrobersiya. Halos buong taon nang nakararanas ng pagbaha ang Barangay Frances na nagulot naman ng pinsala sa mga bahay, kabuhayan at pag-aaral ng mga residente. Sana magtuloy-tuloy yung investigasyon at sana'y matupad ng ating Pangulong BBBM na mapanagot lahat yung mga
yung mga taong sangkot dito. Para naman po siguro dun sa paghihirap namin, makita naman namin na kasama namin silang maghihirap ngayon. Siyempre, mas maganda kung may mananagot at magiging aware na yung mga susunod na henerasyon o kami mismo na ito sa politika na meron pala kaming kahihinat na, no? Meron palang kapupuntahan kapag kami gumawa o ang isang politiko o ang isang kontraktor na gumawa ng wala sa ayos. Nananawagan din ng mga residente sa pamahalaan na bigyan sila ng mga alternatibong pagkakakitaan habang hindi patuloy ang nasusolusyonan ang problema sa baha. Sa ngayon, sinimulan na ng DPWH ang pagkukumpone sa substandard na dike at paglilinis sa ilog upang mapabuti ang daloy ng tubig. Umaasa naman si Chairman Cayago na bago matapos ang termino ni Pangulong Marcos ay tuluyan ng maibsan ang pagbaha sa kanilang lugar. Hataw Balita ngayon. Bagamat nabanggit sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga hakbang ng pamahalaan sa naging oil crisis, iginit pa rin ang grupong Piston na may mahalagang isyung hindi natalakay ang Pangulo. Ayon sa Piston, nabanggit din sana ng Pangulo ang pagbasura o pag-amyenda sa Oil Deregulation Law upang mapigilan ang malalaking pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Git ng grupo, ang naturang batas ang isa sa mga pangunahing dahilan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis na nakakaapekto sa mga tsuper at pasahero. Ayon kay Piston National President Modi Floranda, mas makakatulong sa mga driver ang pagbabalik ng kontrol ng pamahalaan sa pagtatakda ng presyo ng langis. O dapat na binanggit ni BBM yung pagbasura dito sa Oil Deregulation Law kasi 29 years na na namamayagpag itong batas na ito, 29 years na rin na tuloy-tuloy na pinahirapan yung hindi lamang ang mga driver, kundi ang ating mga commuters, ang ating mamamayan, sapagkat alam naman natin na kapag tumaas ang presyo ng petrolyo ay pagtaas siya ng mga bilihin at hindi makasabay yung maliit na sahod at kita ng ating mga driver at operator. Sinabi rin ni Floranda na kung mababasura ang batas, magkakaroon ng public hearing bago ipatupad ang anumang pagtaas o pagbaba ng presyo ng petrolyo. Kahit binigyang diin ng Pangulo na agarang kumilos ang pamahalaan upang maibsan ang epekto ng krisis, hindi pa rin umano sapat ang mga naging hakbang nito. Hataw Balita ngayon. Muling tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong Martes, July 28. Base sa abiso ng mga kumpanya na langis, maaaring tumaas ng 7 pesos and 30 centavos ang kada litro ng diesel. 6 pesos and 80 centavos naman sa kada litro ng gasolina at 4 pesos and 20 centavos sa kada litro ng kerosene. Kasunod pa rin ito ng pagsasara ng Strait of Hormuz sa ilang malalaking barko na nagdadala ng langis. Hataw Balita ngayon. Binuksan na sa mga motorista ang isinarang Colyat Bridge sa Congressional Avenue sa Quezon City. Paalala, para lamang ito sa light vehicles. May hataw na balita si Dante Amento. Matapos isara sa loob ng 2 linggo para sa repair, bukas na sa mga sasakyan ang Colyat Bridge sa Congressional Avenue, Quezon City kahapon. Ngunit para lamang ito sa mga magagaan na sasakyan o light vehicles tulad ng kotse, tricycle, jeep at iba pa. Bawal pang dumaan ang mga mabibigat na sasakyan tulad ng bus. Hindi mo na pwede yung mga malalaking mga sasakyan. So, may detour muna yung mga bus natin sa ibang mga malalaking sasakyan. Pero hopefully, Mayor, in the next few weeks, maayos na rin natin, mabalik natin sa normal. Ayon kay Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon, sasailalim sa patuloy na assessment ang tulay dahil sa pinsalang tinamo ng mga kritikal na bahagi nito kung saan may mga materyales na natunaw sa init bunsod ng sunog. Kailangan pa ang retrofitting sa mga bakal at semento bago ito tuluyang maibalik sa normal na operasyon. Pero tiniyak ng DPWH, hindi magtatagal mabubuksan na rin ito sa mga heavy vehicles. After the fire, and grabe talaga yung damage dun sa tulay. No? Napaka high volume dito sa traffic. Wawa naman yung mga kababayan natin dumadaan dito. So, talagang nagtulungan kami ng QC.
Ang mga apektadong pamilya sa ilalim ng tulay ay nailipat na sa transition housing sa Barangay Payatas. Binakura na rin ang mga access points sa ilalim ng tulay at may mga itinalagang tanod upang matiyak na wala nang muling maninirahan sa naturang danger zone. Dante Amento, humahataw sa Balita Ngayon. Inisyuhan na ng show cause order ng Land Transportation Office ang rider na nag-counterflow sa EDSA busway sa pagitan ng Guadalupe at Bendia southbound stations noong July 25. Sa video na ibinahagi ng Special Action Intelligence Committee for Transportation o SAIC, makikitang wala rin itong suot na helmet. Hiningi pa ng sumitang SAIC personnel ang ORCR ng rider subalit naiwan ito ng tumakas sa violation na maaring bawian ng lisensyang rider dahil sa pagiging improper person to operate a motor vehicle. Hataw Balita Ngayon. Nangunguna ang Facebook bilang source ng online news ng mga Pilipino batay sa bagong survey ng Pulse Asia. Sa resulta ng survey, 91% ang nagsabing Facebook ang kanilang pangunahing online source. 61% naman sa YouTube, 21% sa TikTok, 9% sa mga vlog, 5% sa mga news website, 4% sa Instagram at 2% lamang sa X o yung dating Twitter. Isinagawa ang survey mula June 28 hanggang July 3 at July 6 sa 2,400 adult respondents sa iba't ibang lugar sa bansa. Hataw Balita Ngayon. Samantala, magtuturo ng weightlifting sa mga kabataang atleta sa Cainta Rizal ang first Filipina Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz. Ibinahagi ni Cainta Mayor Kit Nieto na dumaan ito kanina sa kanyang opisina. Dumaan siya sa kanyang opisina kahapon. Naging advocate din si Heidelin para palawigin ang weightlifting sa bansa matapos niyang masungkit ang gintong medalya sa 2020 Tokyo Olympics. Hataw Balita Ngayon. Nasabat ng Philippine Coast Guard ang nasa 7.38 million pesos na halaga ng hinihinalang smuggled na sigarilyo mula sa isang motor bangka sa Santa Cruz, Davao del Sur kanina. Mula sa isang intelligence information, nagsagawa ng Seaborne Patrol ang PCG na naging dahilan ng pagkakahuli sa MBCA Camila. Natuklasan sa bangka ang 82 master cases ng sigarilyo. Muling binigyan diin ng PCG ang tungkulin nitong protektahan ang border ng bansa laban sa mga iligal na aktibidad. Hataw Balita Ngayon. Magsasagawa ng visitorial inspection sa Department of Labor and Employment o DOLE sa National Capital Region. Sa isang panayam, sinabi ni Labor Secretary Francis Tolentino na layo nitong tiyakin na sumusunod ang mga employer sa inaprubahang taas sahod na nagsimula noong July 25. Nagpaalala naman ang kalihim sa mga maliliit na employer na pwede silang humingi ng exemption hanggang September 23 ngayong taon. Weather News. And this time, alamin na natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes, July 28, 2026. Paano natin ang update? Wala naman po sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan may kita nga natin itong mga sa kanluran, bahagi na ating bansa. Ito yung southwest monsoon o habagat at nakakaapekto na lamang ito sa kanlurang bahagi ng Luzon. At may mga kaulapan din dito sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Yan naman ay dulot ng easterlies. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, asahan nga natin yung southwest monsoon o habagat ang magpapaulan sa may Ilocos Region, Zambales at Bataan. Para naman sa lagay ng panahon sa Metro Manila and the rest of Luzon, asahan naman natin yung partly cloudy to cloudy skies condition. May tsansa pa rin tayo ng mga thunderstorms pagdating ng hapon hanggang sa gabi. By tomorrow nga, posibleng mas humina pa yung epekto ng habagat sa ating bansa at most likely ay less areas or wala na areas yung mga papaulanin ng southwest monsoon.
At inaasahan nga natin by Wednesday until Saturday sa may silangang bahagi ng Southern Luzon, posibleng maging maulan. Kaya antabay pa rin tayo sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 32 degrees Celsius. 24 to 32 degrees Celsius sa Maylawag at Legazpi, at sa Tagaytay ay 22 to 30 degrees Celsius. Agwat ng temperatura sa Puerto Princesa ay 25 to 31 degrees Celsius at 26 to 31 degrees Celsius naman sa may Calayan Islands. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin sa Eastern Visayas sa may Caraga at Davao Region, posible nga maging maulan dulot ng easterlies. Sa dalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, inaasahan naman natin yung fair weather condition. May mga tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division, patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory o hindi kaya rainfall advisory kung kinakailangan. Inaasahan nga natin na until tomorrow, posibleng maging maulan sa may Eastern Visayas. At inaasahan natin by Saturday naman, posible nang manumbalik yung epekto ng habagat at magpaulan sa may kanlurang bahagi ng Visayas. Kagaya nga ng nabanggit, patuloy pa rin tayong mag-antabay ng mga update sa Pag-asa. Sa ngayon naman, wala tayong namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Iloilo ay 26 to 32 degrees Celsius. Agwat naman ng temperatura ngayong araw sa Cagayan de Oro ay from 24 to 32 degrees Celsius. Wala pa rin naman tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybayin na ating bansa. At napanood po natin ang update mula naman kay Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Tandaan po, na bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 25, Talatang 14. Kung paano ang mga alapaap at hangin na walang ulan, gayon ang taong naghahambog ng kanyang mga kaloob na walang katotohanan. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-28 sa buwan ng Hulyo 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan na lahat ng buo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio Libertad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Bernard Dadis. Salamat ako sa lahat ng buo ng SONA team. Maraming salamat po. At, bawal na, mamate. Wala ng oras, ha? Christian and Jerickson, bawal na mamate. Sige. At dito po sa UNTV at UNTV, Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Maraming salamat, Joanano. Susunod na po ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.